Ciao a tutti! Welcome back to Darren Chris. First of all, if you're new to our channel, please hit the subscribe button and don't forget to click the notification bell para mas updated kayo sa mga coming videos namin. Before we start the video, shoutout nga pala kay Nikki at kay Jane Fabello. Thank you for your support and for your comments down below. So, guys, for today, medyo kakaiba nga ulit kasi dadaling ko kayo sa swab testing ko. Nakapila sa kotse, ang haba, alas 9 ng umaga na. Hintay ako ng turn ko para mag-swab testing. So, drive-thru to kasi hindi ako bababa ng kotse at pila lang ng kotse. Mag-swab testing ako kasi may nakakontak ako na naging positive last week. So, kailangan mag-swab testing para sigurado lang. So, ayan guys. Ayan ang pila sa likod ko. Doon ako galing at dito ako pupunta. Ang haba pa ng pila. Doon pa. Tapos at I guess doon pupunta sa ilalim sa underground parking. At ayan ang pupuntahan namin, Malpensa Fiere. Dito nagpapa-swab testing ang madaming tao. So ito guys, nasa parking sa ilalim na ako. Kinuha nila yung tessera sanitaria ko para tignan yung pangalan ko at ipakita ko daw yung email na receive ko. Eto na. Anche lei? Me lo Presente. conferma? So ito binigay na sa akin. Deve essere onesta, eh. Sono onesta, promesso. Allora, apra grande dalla bocca, lingua di fuori, dica ah. Perfetto. Può andare signora. Grazie posso? mille. So guys, ang bilis-bilis natapos na lahat kaya hindi na ako nakapag-video pagkatapos ng swab testing kasi nga nagdadrive ako. So nasa bahay na ako at sabi nila makukuha ko yung swab testing results after 3 to 4 days. So maghintay na lang ako at makikita ko siya online. So guys, medyo late ako. Gusto ko sana kayo i-update kung ano na ang sitwasyon dito during COVID sa Italy. May nagbago, madami nagbago. Medyo late lang ako kasi medyo naging busy ako, so I'm sorry for that. So today, November 17, yung bagong decree ni Conte, yung Prime Minister dito sa Italy, valid siya from November 6 to December 3. So, medyo late ako. I'm sorry. Dinivide ng gobyerno ang Italy in 3 zone. Walang green zone, so lahat medyo mataas na risk para sa COVID. So, yellow, orange, at red. Yung region namin ni Daryl, from the start, part na siya ng red zone. So, para siyang total lockdown na na-experience namin nung March. So, wala halos nagbago. Importante, pwede lang kami lumabas pag may valid reason lang kami. So, for emergency, for work, at for study lang. Yun lang yung pwede namin labas. At paglalabas kami, lagi kami dapat may dala na self-declaration. So guys, ilalagay ko dito sa baba. I'm sure na meron na kayo, pero ilalagay ko pa rin. Lagi na lang kayo ready na meron nun para pag na-control kayo, pag na-check kayo, meron na kayong ready ibibigay. So sa red zone, bawal bumiyahe from or to another region na part siya ng red zone. At most importantly, bawal lumabas sa municipality natin. So, pwede lang lumabas for work, for study, at kung emergency. At kung may bibili na kunyari, wala sa municipality natin. Ang mga bar, ang mga restaurant, sarado lahat to the public at bukas lang sila para sa mga home deliveries. Inaalaw ng gobyerno pwedeng mag-jogging malapit lang sa bahay at walang kasama. Pwede mag-exercise malapit sa bahay, sa open area na walang kasama. Kung may kasama man, pwedeng maglakad daw. Basta importante may mask at may social distancing na at least 1 meter. Lahat ng mall sa red zone, sarado lahat. Mga groceries at mga pharmacies lang ang mga allowed na bukas. Sa orange zone, hindi siya total lockdown parang yung red zone. Meron siyang curfew from 10 p.m. hanggang 5 a.m. At during that time, kung kailangan lumabas for emergency, kailangan may self-declaration din na dala lagi. Lahat ng mall, bukas sila pag weekdays, sarado lang pag weekends at pag mga fiesta. At yung mga araw before ng fiesta,
para maiwasan dumami tao sa mall. Lahat ng zone, sarado pa rin yung mga gym, sarado pa rin yung mga swimming pool, pero sa orange zone, bukas yung mga sports center. Ang pagkakaiba lang ng yellow zone from the other ones, na ang mga bar at restaurants, pwede silang magbukas hanggang 6 p.m. Then after 6 p.m., dapat lang home deliveries lang yung pwede nilang gawin. So guys, ito yung mga most important points ng bagong decree ni Conte. So I just wanted to update you with that. That's it for today's update. At sana next na update, on time ako. So, if you like this video, please give us a thumbs up at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel namin and click the notification bell para mas updated kayo sa mga coming videos namin. So, see you next time na lang guys. Bye!